What are you doing in Joshua's room, Daphne? Napabaling silang dalawa ni Daphne nang biglang magsalita ang kuya niya. Nakatayo ito ngayon sa labas ng kwarto niya. Hey, nakangiting bati ni Daphne sa kuya niya. Go to my room. Maotoridad nitong utos kay Daphne. Akala mo naman, kagandahan ng babaeng ipinagkakait nito. Mamaya nila ako pupunta sa kwarto mo. Hindi pa kasi kami tapos mag-usap ni Joshua eh. Mamaya na kayo mag-usap. For now, go to my room. Parang ibang tao ang kapatid niya. Nakakatawa. Akala siguro nito aagawin niya ang babaeng mukhang bruha sa harapan nila. Todo ngiti pa ito sa kapatid niya. And please, take a bath. Para kang pulubi sa itsura mo. Natawa ito. What the hell? Bakit ba wala akong kakampi? Tumingin ito sa kanya. See you later, Joshua. Now! Oo na? Sungit mo. Reklamo nito sa kapatid niya. Mabuti pa si Joshua, mabait. Dahil sa sinabi nito, binalingan siya ng kuya niya at masama ang ibinabato nitong tingin sa kanya. Maliming talaga ang babaeng ito. What? Sita niya sa kapatid niya. Lumapit ito sa kanya. Kung ano man niyang nararamdaman mo kay Daphne, ngayon pa lang, pigilan mo na dahil ayoko masaktan siya. I know you, brother. You're such a womanizer. Hindi lang iyon babala para sa kanya, kundi may kasama rin itong pagbabanta. Hindi kaagad sila nakapagsalita ni Ethan dahil sa mga ipinagtapat ng daddy niya. Hindi kasi sila makapaniwala dahil wala naman itong nababanggit na may nawawala pala siyang kapatid. Are you serious, Dad? Paano nangyari yun? Kanina pa ako nagkukwento dito pero hindi kayo nakikinig sa akin. Sita nito sa kanila ni Ethan. Bakit nga hindi niyo kaagad sinabi sa akin na may kapatid pala ako? Inis niyang tanong sa ama. Umismid ito. Dahil alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo nahanap ang kapatid mo. Kilalang kilala kita, kaya alam ko kung gaano katigas ang ulo mo. Paano nga nangyari na may kapatid ako? Paulit-ulit niyang tanong. Kailangan ba idatali ko kung paano namin nabuo ang kuya mo? Inis nitong wika sa kanila ni Ethan. Pwede rin naman. Hindi kasi siya makapaniwala na may kapatid siya kaya paulit-ulit niyang tinatanong ang kanyang ama. Sa wakas natupad na ang kaisa-isa niyang hiling. Na sana ay meron siyang kapatid dahil malungkot ang mag-isa. Yun nga lang mukhang masungit ang Kuya Jaime niya. Ayon sa kwento ng ama, papunta raw sana ito sa probinsya para magbakasyon. Gustong-gusto daw kasing makita ng lolo at lola niya ang kuya niya. Kaya naman nagpasya na umuwi ang mommy at daddy niya kasama ang Kuya Jaime niya. Sa umpisa maayos naman daw ang naging biyahe ng mga magulang niya. Pero pagdating sa kalagitnaan, napansin daw ng kanyang ama na parang may kakaiba sa mga dinadaanan nito. Dahil maya't maya may mga kahoy daw na nakaharang sa tinutumbok nilang daanan. Hindi nga raw nagtagal nang may biglang sumulpot ng mga kalalakihan at humarang pa sa daraanan ng mga ito. At ang mas malala pa ay puro mga armado at matataas na kalibre ng baril ang daladala ng mga kalalakihan. Sa takot daw na baka masaktan ang mommy niya pati na ang kanyang kapatid, inutusan daw ng daddy niya na lihim itong bumaba para magtago muna sa talahiban. Pero hindi pa man nagtatagal ay bumalik daw ang mommy niya para tulungan ang daddy niya sa pakikipaglaban. Nang masiguradong ubos na ang mga kalaban, kaagad daw binalikan ng mommy niya ang nakatatanda niyang kapatid kung saan ito iyon iniwan. Ngunit sa pagkagulat daw nito ay wala na doon ang kapatid niya. Humingi pa nga raw ang mga ito ng tulong sa kapwa agents ng daddy niya pero wala din daw nangyari dahil hindi na nakita ng mga ito ang kapatid niya simula noon. Halos mabaliw daw ang mami niya sa kakahanap sa kuya niya kaya naman hindi raw tumigil ang daddy niya sa paghahanap dito. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon hanggang sa umabot ng dekada, hindi raw tumigil sa paghahanap ang mga magulang niya. Kaya nang mabuntis raw ulit ang kanyang ina, kabilin-bilinan daw nito sa kanyang ama na alagaan daw siya at protektahan anuman ang mangyari. Pero ang saya na nararamdaman ng mga magulang niya ay bigla din daw naglaho ng ibalita ng doktor na delikado ang pagbubuntis ng kanyang ina. At sa kagustuhan daw nitong magkaanak ulit, hindi nito iniisip ang sariling kalusugan at kung ano ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Araw-araw daw itong nagbibilin sa daddy niya na hanapin ang nakatatanda niyang kapatid. Huwag daw itong titigil hanggang sa hindi nito nahanap ang kuya niya. At bago pa man daw ito bawian ng buhay dahil sa panganganak, mariin daw itong nagbilin sa daddy niya na nararamdaman daw nitong buhay pa ang kapatid niya kaya wag na wag daw itong susuko.
Yun daw ang huling habilin ng mommy niya hanggang sa malagutan ito ng hininga. Makalipas nga ang ilang taon, may isang lalaki na lumapit sa kanilang ahensya para humingi ng tulong. Gusto raw kasi nito malaman kung bakit hindi mabigyan-bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga umampun dito, gayong ilang buwan na ang nakakaraan. Doon daw napansin ng daddy niya na may birthmark ito sa braso, kagaya ng nawawala niyang kapatid. Noong tinignan daw ng daddy niya si Kuya Jaime, para na rin daw itong nananalamin sa sarili nitong reflection. Kaya pala sa tuwing tumititig ito sa kanya, parang ang mga mata ng daddy niya ang nakikita niya. At dahil hindi matahimik ang daddy niya, sinabihan nito si Jaime na magpa-DNA test sa lalong madaling panahon. Kapalit ng tulong na hinihingi ni Jaime, ay kinausap ito ng kanyang ama na tutulungan lang ito kapag nagpa-DNA test. Nagtataka man, ang huli ay napilitan na lang ito, at nang malaman ng daddy niya na tugma ang resulta ng mga ito, wala daw itong sinayang na pagkakataon dahil agad daw nitong kinausap si Jaime. Dito na sinawalat ng kanyang ama ang totoong pagkatao nito, kung paano ito nawalay sa pamilya nila. Mabuti na nga lang daw at mabait ang kapatid niya dahil hindi na raw ito nagtanong ng nagtanong pa. Wala daw itong hinanakit o ano paman. Masayang masaya daw ito dahil natagpuan na rin ito ang totoo nitong pamilya. Pero mahal din daw nito ang kapatid nitong si Joshua at ang mga taong umampun dito, kaya hindi raw agad-agad ito uuwi sa mansyon nila. Siya ang naiinis ngayon dahil hindi kaagad sinabi sa kanya ng daddy niya ang lahat. Baka may kapatid pa ako, Dad. Sabihin mo na. Biruin mo, halos araw-araw pala kami magkasama ng kuya ko, wala pa akong kaalam-alam. Naiinis niyang pahayag dito. Kaya pala kung nasaan siya, nandoon din ito. Kala tuloy niya suspect ito sa pangyayari. Yun pala'y pinoprotektahan lang siya ng kapatid niya. Ngumiti si Ethan. Sabi mo, Queen, mahina ang daddy mo dahil wala kang kapatid. Ngayon ba, bilib ka na? Umirap siya at pagkatapos ay tumayo na. Where are you going, Queen? Saan ka pupunta? Magkapanabay na tanong ng dalawa. Pupuntahan ko lang ang kuya ko. At isa pa, nagsasawa na ako dahil lagi na lang kayong kasama ko. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang ama. Wala ba akong kapatid na babae, Dad? Umismid ito. Wala. Umamin ka na para isahan na lang. Dad, sigurado ka ba na dalawa lang kami magkapatid? Baka mamaya ipatawag mo na naman ako tapos sasabihin mo lahat ng kapitbahay natin anak mo din. Ano akala mo sa akin? Kung sino-sino na lang pinapatulan? Dalawa lang kayo magkapatid, period. Tumangutango siya. Pupunta lang ako sa kuya ko, Dad. Kanina pa nga siya dapat pumunta sa kapatid niya, kaya lang baka may pahabol pang sasabihin ng kanyang ama. Bukas mo na puntahan dahil siguradong tulog pa ang kapatid mo. Madaling araw pa lang, Daphne. Yan ang nga ba sinasabi ko na kapag nalaman mong may kapatid ka, hindi mo na patatahimikin ang kaluluwa niya. Kawawa naman ang panganay ko dahil nagkaroon ng kapatid na kagaya mo. Pagdadrama nito. Kaluluwa talaga? Huwag mong kulitin ang kuya mo. Amaya ka ng tanghali pumunta sa kanila. Alis na ako, Dad. Huwag ka masyadong magdrama dahil hindi naman bagay sa inyo. Pagkasabi noon ay humakbang na siyang paalis sa mansyon nila para puntahan ang kapatid niya. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Joshua? Sita sa kanya ng Kuya Jaime niya. Nandito kasi siya ngayon sa kwarto nito. Umiling-iling siya. Wala naman. Tamang-tambay lang habang nagkukwentuhan. Mukhang mas malala pa ito kasi sa daddy niya. Ang malas niya naman. Kuya, tawag niya sa pangalan nito. Kailan mo pa nalaman na may kapatid kang maganda? You're not beautiful. Pagkontra nito sa sinabi niya, inirapan niya ito. Paano ko magiging maganda? Hindi naman kagwapuhan ng kuya ko. Look at you. Mukhang hindi ka patuli. Tsaka hindi naman talaga tayo magkamukha. Di mo rin kamukha sa dad. Mas kamukha mo pa nga sa Mang Arnulfo Nakita niyang may pinipigilan itong isa sa mga labi nito. Mang Arnulfo? Yung kilala kong embalsamador? Pinasandahan niya pa ito ng tingin. Wala talagang bakas na magkapatid tayo. Sayang, hindi ko nadala yung litrato ni Mang Arnulfo. Dagdag niya pang panluloko dito. Pero ang totoo kung titingnan ng Kuya Jaime niya, hindi nagkakalayo ang itsura nito at ng daddy niya. Parehong matitikas ang katawan at seryoso ang mga pagmumuka. Akala mo laging tinatakasan ng mga taong pinautang. Ay, sana'y babae na lang naging kapatid ko. Bakit ba puro na lang lalaki na sa paligid ko? Kunway inis niyang wika sa kapatid niya. Daphne, stay away from Joshua. I don't want to hurt you. I know him very well. He's a womanizer. I don't want to see you cry. Walang paligoy-ligoy na tong wika sa kanya. Paano kung mahal ko na siya, kuya? Panunubok niyang tanong dito. Pigilan mo. Umiwas ka.
Napangiti siya sa naging pahayag ng kapatid niya. Ganun ka rin naman eh. Babaero ka rin kuya, kaya huwag mo na itanggi. Tsura mo pa lang, halatang hindi ka na mapagkakatiwalaan eh. You're wrong, my dear. Siyempre hindi mo naman naaminin yun eh. Kuya, may saya ka ba nung nalaman mo na kami ang tunay mong pamilya? Umiling ito. Sakto lang. Paano sakto lang? Hindi ko kasi inaasahan na parang kulang sa buwan ng tunay kong kapatid. Sabi nito na halatang iniinis siya. Tingnan mo yung sarili mo. Ilang buwan ka na bang hindi naliligo? Yung buhok mo, parang ang daming balakubak. Wala bang tubig sa mansyon? Nangmotor lang kasi siya papunta dito sa bahay nila Joshua. Kaya talagang magulo ang buhok niya. Wala. Hindi uso ang ligo sa pamilya namin. Pamilya natin. At kapag sa mansyon ka na tumira, masisira din ang buhay mo kagaya ko. Sa pagkagulat niya, tumawa ito ng malakas. Manang-mana ka kay daddy. Pangit yung dalawa kapag tumatawa. Ano nga palang ginagawa mo sa kwarto ni Joshua? Tanong ulit nito. Hindi niya alam kung may saltik ba ito o ano. Paulit-ulit. Nag-uusap lang naman kami, di ba? Anong pinag-uusapan niyo? Ay, ang dami mo naman tanong, kuya. Talo mo pa si dad? Iwasan mo siya kung ayaw mong masaktan, Daphne. Maraming babae yan. Mas maganda, mas sexy at mas matalino pa kasi sa'yo pero naghihiwalay pa rin ang mga yan. Huwag ka mag-alala sa akin, kuya, dahil kayang-kaya ko yung sarili ko. Kumindat pa siya sa sarili niyang kapatid. Nararamdaman niya mas mahigpit pa ito kasi sa daddy niya. Nagtataka si Joshua dahil lihim na nag-uusap ang apat sa terrace ng kanilang bahay. Ang kuya niya, sina Vince, Nick at Daphne. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng apat. Pero base sa ekspresyon ng mga mukha nito, mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng apat. Naiinis siya at hindi na iyon normal sa kanya. Pakiramdam niya kasi hindi na siya nag-exist sa mundo. Maingat siya naglakad palapit sa apat para alamin kung ano ang lihim nitong pinag-uusapan. Dahil nagulat ang apat sa biglaang pagsulpot niya, halos magkauntugan ang mga ito. Anong pinag-uusapan niyo? Seryoso niyang tanong sa apat na nasa harapan niya ngayon. Isa-isa niyang tinignan ang mga ito. Ang dalawa niyang kaibigan ay bumaling sa ibang direksyon samantalang ang kapatid niya naman ay biglang napakamot sa ulo. Si Daphne lang ang tanging sumalubong sa mga tingin niya habang nakangiti. May pinag-uusapan lang kami, Joshua. Ano ang pinag-uusapan niyo? Bakit hindi ako kasali? Curious niyang tanong dito. Bigla siyang hinatak ni Daphne kaya napaupo tuloy siya sa kandungan nito. Huwag ka na magtampo. Kanina ka pa nga namin hinihintay eh. Kaya lang hindi ka naman lumalapit. Napatingin sila sa kapatid niya nang bigla itong sumigaw. What the hell are you doing? Sit in another chair, Joshua. Buliw sa kanya ng kapatid niya. Magsalita ka nga lang na mahinahon, kuya. Lagi ko nalang sumisigaw. Sita niya sa kapatid niya. Aga-aga sumisigaw ka. Oo nga. Segunda naman ni Daphne sa sinabi niya. Binalingan siya nito. Kumuha ka na lang na isang upuan, Joshua. Utos dito sa kanya. Sama ng tingin ng kapatid mo. Kakaiba talaga ang lahi niyo eh, no? Saksakan kayo ng sungit. Kahit hindi naman kayo mga kagwapuhan. I can hear you, Daphne. Sita ng kapatid niya kay Daphne bago ito tumingin sa kanya. Get another chair, Joshua. Hindi yung kung saan-saan ka umuupo. Malamig na wika sa kanya ng kapatid niya. Kaagad naman siyang umalis sa pagkakaupo mula sa kandungan ni Daphne para lumipat sa ibang upuan. Napapagitnaan na siya ngayon ng kapatid niya at ni Daphne. Ang mga kaibigan niya nakapagtataka rin ng mga ikinikilos. Napapadalas din kasi ang pagpunta ng dalawa dito sa bahay nila pero hindi naman siya ang sadya ng mga ito kundi si Daphne. O di kaya ang kapatid niya. Bakit parang pakiramdam niya mas malapit na kay Daphne ang mga kaibigan niya? So, anong pinag-uusapan niyo? Seryoso niyang tanong ulit habang nakatingin siya sa mga kaibigan niya. Umiwas na naman ang tingin ng dalawa. Mukhang may mga itinatago talaga ito sa kanya. Napabaliw siya kay Daphne na magsalita ito. Lihim din itong pinagsalikop ang kamay nilang dalawa at pagkatapos ay ngumiti ito sa kanya. Tumingin muna siya sa mga taong nandoon bago niya pinitik ang kamay nito. Bahagya tuloy itong napangiwi sa ginawa niya kaya lihim siyang napangiti. Bakit kayo lang nag-uusap? Tungkol saan ang pinag-uusapan niyo? Sunod-sunod niyan tanong dahil animoy mga pipi ang kaharap niya. Kung ano-ano lang. Mga karanasan na hindi malilimutan. Di naman masyadong importante kaya huwag mo nang isipin niyon dahil baka mapanot ka pa. Pahayag ni Daphne sabay irap sa kanya. Kagaya ng ano? Pangulit niyan tanong dito. Tungkol nga sa mga karanasan na hindi malilimutan? Ulit-ulit?
Karanasan o kabaluan? O baka naman may ginawa na naman kayong labag sa batas kaya nagpaplano kayo kung paano nyo matatakasan ang mga ginawa nyo? Ako sa niya rito. Lagi kasi itong nasasangkot sa gulo kasama ang mga kaibigan niya. Daphne, let's go. Matulog na tayo. Pag-aaya ng kuya niya kay Daphne. Maaga pa para matulog. Reklamo nito sa kapatid niya. Tsaka hindi pa kami tapos mag-uusap nila Vince at Nick. Taningnan ng kuya niya ang mga kaibigan niya. Umuwi na muna kayong dalawa. Bumalik na lang kayo ulit dito bukas. Mabilis naman na tumangutang ang dalawa na parang mga maamong tupa at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Ni hindi man lang ito nagpapaalam sa kanya. Kung dati-rati, madalas siyang dalawin ng dalawa, ngayon ay iba na. Si Daphne na ang madalas kausap nito at kabiruan. Pagkatapos ay siya naman ang binalingan nito. Ikaw naman Joshua, matulog ka na rin. Hindi siya sumagot sa sinabi nito. Okay ka lang? Kagigising ko lang kuya. Kung gusto mo matulog, matulog ka at huwag mo akong idamay. Hindi naman ito umalma sa naging pahayag niya. Daphne, let's go. Pag-aaya ng kuya niya kay Daphne. Halos kagigising ko lang kuya. Reklamo ni Daphne sa kapatid niya. Amaya na ako matutulog. Paano ako makakatulog kung kagigising ko lang? Tsaka alis ako maya-maya. No, hindi ka aalis. Wala kang ibang gagawin ngayon kung hindi ako matulog. Mahirap talaga kapag may mga baliw kang kasama. 8:00 pa lang ng umaga, halos kagigising lang nila tapos pinapatulog na ulit sila ng kapatid niya. Kagigising ko nga lang. Angel nito sa kapatid niya. So what? Matulog ka ulit. Ano ba yan? Padabog itong tumayo at nagmarcha ng paalis. Ano ko bata? Uwi na nga lang ako sa amin. Narinig niyang wika nito habang naglalakad papalayo. Nang makaalis si Daphne ay bumulong sa kanya ang kapatid niya. Stay away from her because she's too young for you. And you're too old for her, kuya. Tugon niya sabay alis sa tabi ng kapatid niya para bumalik sa loob ng kwarto niya. Itong mga nakaraang araw naiinis na siya sa kuya niya. Di niya kasi maintindihan ang ugali nito. Minsan maayos naman pero madalas hindi. Lalo na nang patirahin nito si Daphne dito sa bahay nila. Halos araw-araw na lang yata nakikita nito ang bawat kilos niya. Nandito siya ngayon sa loob ng kwarto niya at nagmumuni-muni. Hindi pa nga siya nag-aalmusal tapos pinapatulog na naman siya ng kuya niya. Ano siya bata? Nasaan na kaya si Mang Ato? Ang matandang yun, saan kaya ito nagpunta? Yun na nga lang matinong niyang kausap, umalis pa. Napabalik lang sa kasalukuyan ang kanyang isip nang bigla siya makarinig ng mahihinang katok mula sa labas ng kwarto niya. Kaagad naman siyang nagtungo sa pintuan para pagbuksan ito. What do you need? Sabi niya kay Daphne. Nakabihis ito ng pang-alis. Saan kaya ito pupunta? What are you doing here? Alis na ako. Hindi ko na kayang pamumuhay dito sa bahay niyo. Alis na rin ako sa kumpanya mo. Yung kuya mo kasi nababaliw na naman. Ano ba kasing ginawa mo? Wala. 8:00 pa lang na umaga, diba? Sabi ng kuya mong baliw, matulog daw ako at bawal daw akong lumabas. Painumin mo nga ng gamot yung kuya mo. Lagaan mong mabuti dahil mukhang kulang sa aruga eh. Sa kanya mo sabihin niya, wag sa akin. Gusto ko nang saktan niyang kapatid mo. Nagpipigil lang ako. Ipupuntahan pa naman sana kami ni Ethan ngayon. Ano makakakilos kung gusto ng kapatid mo matulog lang ako? Tama na yung ikaw na lang matulog. Mukha ka ng panda eh. Laki ng eyebags mo. Bakit ba kasi hindi ka nalang tumakbo sa Hindi na niya naituloy ang mga sasabihin niya pa sana dahil nakarinig na siya ng sunod-sunod na katok. Shhh! Huwag ka maingay. Lumingali nga ito sa loob ng kwarto niya. Kapag nagtanong si kuya, sabihin mo wala ako dito ha. O di kayo sabihin mo wala kang alam. Basta huwag mo sasabihin na nandito ako. Bakit ba kasi nandito ka? Tuturuan mo pa ako magsinungaling? Nainis niyang wika rito. Ano yun naman ba kasing kabaliwan ang ginawa mo? Ang aga-aga pa nga Joshua. Yung magaling mong kuya ayaw kong palabasin at sa pilitan pa akong pinatutulog. Kaya naman sa sobrang inis ko, hinampas ko yung itlog ng kuya mo. What? Pero buhay pa naman yung kuya ko, right? Sa tingin mo ba kung patay na yung kuya mo, kakatok pa yan? Yan nga oh. Kumakatok pa. Nakakainis. Lumabas ka na lang kasi. Sige na, buksan mo na para hindi maghinala yung balong na yun. Utos nito sa kanya at pagkatapos ay nagtago na ito sa ilalim ng kama niya. Wala na siyang nagawa kundi ang pagbuksan ng kapatid niya dahil mukhang nagwawala na ito sa labas. Si Daphne, bungad ka agad nito at kinabahan tuloy siya. Ano naman ang gagawin ng babaeng yun dito? Seryoso niyang pahayag para hindi siya nito pagdudahan. Hindi ba siya pumunta dito? Umiling-iling siya. Hindi. Ang babaeng yun, ang tigas talaga ng ulo. Napahawak ito sa sariling batok. Sigurado ka? Oo nga. Tinasan siya nito ng kilay. Kapag nalaman ko nagsisinungaling ka, humanda ka sa akin, Joshua.
Wala nga siya dito kuya at wala akong balak itago ang babaeng yun. Pahayag niya rito. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang humakbang na ito palayo sa kwarto niya. Kaya naman kaagad niya isinarado ang pintuan para harapin ang salarin na ngayon ay nakaupo na sa ibabaw ng kama niya. Wala na si kuya kaya umalis ka na. Malamig niyang wika dito. Ang akala niya iaalis na ito dahil automatiko itong tumayo na ipagtabuyan niya ito. Laking gulat niya na bigla itong maghalungkat sa drawer niya at dumampot ito ng t-shirt niya. Nanlaka mga mata sa sunod itong ginawa. Hinubad kasi nito ang suot itong t-shirt at pantalon habang nakatalikod sa kanya. Mabuti na nga lang at hindi ito nakaharap sa kanya dahil kung hindi, siguradong iisa lang ang patutunguhan nila. Hindi man lang ito nahiya. Bagay na bagay ang suot itong t-shirt ngayon kahit na hindi man lang iyon umabot sa kalahati ng hita nito. Joshua, may alam ka bang bahay bakasyonan? Tanong ni Daphne pagkuwan. Meron. Bakit? Talaga? Tara magbakasyon tayo. May trabaho ako. Ganun ba? Sige, sa Ethan na lang ang yayayain ko. Malungkot nitong pahayag. Anong kapalit? Nagtataka itong napatingin sa kanya. Anong kapalit? Anong kapalit kapag isinama kita sa bakasyon? Kailangan ba may kapalit? Of course! Ngumiti ito sa kanya. Then, let's do the one night stand thing. Nalaglag tuloy ang panga niya dahil sa sinabi nito. Pwede ka nang lumabas, Daphne. Sa susunod, huwag na huwag ka maghuhubad sa harapan ko dahil kung hindi, mabubundas ka na maaga kung magpapatuloy ka sa ganyang gawain. Pakipot ka pa. Tsaka nakatalikod naman ako. Hindi na ako totally hubad dahil may suot akong panloob. Kahit na, hindi pa rin tama, Daphne. Hindi gawain ng matanong babae. Opo, I'm serious. Kung sa iba mo ginawa yan, sigurado ako nakuha na niya ang lahat sa'yo. Tumangutang mo naman ito at tipid na ngumiti. Nagbibihis ka rin ba sa harap ng kuya ko? Sunod-sunod itong umiling sa kanya na ikinatuwa niya pero hindi niya ipinahalata. Teka, asawa ka ba talaga ng kuya ko? Umiling ulit ito. Ano ka pala niya? Katulong. Nanghiram ko sa ako ng pera sa kuya mo. Hanggat hindi ko pa siya nababayaran, hindi ako pwedeng umalma. Magkano inutang mo? Usisa niya. Kalahating milyon lang naman. Babayaran ko ang utang mo sa kapatid ko pero bilang kapalit noon, gusto ko dito ka na matutulog sa kwarto ko at sasama ka sa akin saan man ako magpunta. Paliwanag ba? Bagya naman itong tumango pero nakangiwi. Uuwi na siya sa kondo niya at isasama na niya ulit si Daphne. Dito kasi sa bahay nila, naiinis siya sa kapatid niya. Lagi kasi itong nakabantay sa bawat kinikilos niya. Samantalang hindi naman ito ginagawa yun sa kanya dati. Anak, where are you? Tanong sa kanya ng kanyang ama mula sa kabilang linya. Kanilang madaling araw pinilit niya si Joshua na bumalik na sa condo unit dito. Dito kasi malaya niyang nagagawa ang lahat. Yun nga lang, lahat naman ng mga gawaing bahay ay sa kanya ang bagsak. Ayos lang naman. Ngayon pa lang kailangan na talaga niyang magsanay. Medyo natututo na rin siya ng mga gawaing bahay kahit papaano. Yung pagluluto lang talaga ang hindi niya makuha-kuha. Kung hindi sunog, hilaw naman. Bakit, Dad? Usisa niya sa kanyang ama. Nakalimutan mo na ba? Birthday ngayon ni Ethan, di ba? Nasaan siya, Dad? Andito sa bahay natin. Ayaw kanyang tawagan dahil nagtatampo na yung kaibigan mo sa'yo. Ikaw ang best friend niya pero ikaw pa itong nakalimot. Pawangonsan siya nito sa kanya. Napaisip siya. Ang arte niyo naman. Maliligo na ako, Dad, tapos pupunta na ako dyan. Teka nga pala, nandyan ba si Kuya, Dad? Wala pa. Mamaya pa raw darating ang kapatid mo. Napairap siya. Killjoy pa naman ang kapatid niya. Baka hindi siya nito payagang uminom. Sabihin mo huwag na siyang pumunta, Dad. Nakakainis yung anak mo na yan. Ang daming alam sa buhay. Pilitan mo naman mag-asawa yan, Dad. Lagi na lang kasi ako nakikita niyan eh. Narinig niyang natawa ang kanyang ama mula sa kabilang linya. It's okay, anak. Ang ibig sabihin noon, mahal na mahal ka ng kapatid mo. Ay naku, Dad. Sumusobra na yan sa kuya. Mas malala pa sa'yo lalaki yun eh. Parang bata na sumbong niya sa kanyang ama. Siyempre, nag-iisa kang babae sa pamilya natin kaya lahat kami pinoprotektahan ka. Kiit ng kanyang ama. Ay naku, Dad. Hindi ako makakapag-asawa dahil dyan kay kuya. Baka tumanda akong dalaga. Nainis niyang saad sa ama. Napaka-overprotective kasi masyado ng kuya niya, dinaig pa ang kanilang ama. Sabihin na't walang nakakalapit sa kanya dahil lahat sinasamaan nito ng tingin. At dahil nga naiinis siya sa Kuya Jaime niya kaya pinilit niya si Joshua na umuwi na lang sa condo unit nito. Yun nga lang kapag nalilate siya ng uwi nagagalit din ito sa kanya. Tatawagan na lang niya si Joshua mamaya na umalis lang siya saglit pero hindi niya sasabihin na pupunta siya sa birthday ng best friend niya.
Pagagalitan kasi siya nito kapag hindi siya nagpaalam. Pwede na nga siya magbakasyon pero syempre gusto niya isama si Joshua. Palabas na sana siya ng condo unit ni Joshua nang biglang sumulpod si Carmina sa harapan niya. Where's Joshua? Ilabas mo siya! Buliw nito sa kanya. Ilabas mo siya! Hoy baliw, bakit sa mo siya hinahanap? Hindi mo ba alam na nasa ospital si Joshua ngayon? Anong sabi mo? Sa ospital? Bakit nasa ospital siya? Ano nangyari sa kanya? Manganganak na kasi ngayon yung asawa niya, kaya nasa ospital siya. Pagsisinungaling niya. Nasa Mindanao si Joshua ngayon. Kung gusto mo siyang puntahan, pwede naman. Sa Mindanao? Bakit naman sa Mindanao siya? At ano sinasabi mo dyan na manganganak ng asawa niya? Anong pangalan ng asawa niya? Sunod-sunod itong tanong na halatang desperada. Hindi siguro ito na pagbibigyan ni Joshua. Aba, anong malay ko? Bakit hindi siya tawagan mo? Wala din naman akong alam dahil isa lang akong hamak na katulong. Sinong pinuntahan niya sa Mindanao? Kailan siya umalis? Yung asawa niya nga, paulit-ulit. Bakit sa Mindanao pa? Yun lang daw ang bukas na ospital dito sa buong Pilipinas Pagsisinungaling niya ulit. Huwag mo na subukang hintayin si Joshua dahil masisira lang ang buhay mo. Pinasandahan niya ito ng tingin. Sabagay, dati na nga palang sira ang buhay mo kaya wala na masisira pa. Dahil sa pagmamahal nito kay Joshua, handa nitong gawin ang lahat. Kagaya na lang ni Mang Ato. Ang tunay nitong ama na handa itong protektahan kahit pa buhay nito ang maging kapalit. Kada pupuntahan niya matanda, namumugto ang mga mata nito. Halata sa mukha nito ang pagsisisi. Ang tunay talaga kasing may sala ay ang umampon kay Carmina. Ginawa lang nitong instrumento ang mag-ama para mawala ang mag-asawa dahil lang sa pera. Mga walang kwenta. Ang akala ng mga gunggong na iyon ay hindi na siguro nila matutuklasan ng lahat. Hanggang ngayon wala pang kaalam-alam si Joshua na ang ninong at ninang nito ang may gawa ng lahat. Si Joshua lang ang bukod tanging walang alam sa lahat ng naganap. At kapag dumating ang araw na matuklasan nito ang lahat, siguradong magagalit ito sa kanilang dalawa ng kuya niya pati na sa mga kaibigan nito. Siguradong nagtataka na rin ito dahil nung araw na mawala si Mang Ato, yun din ang araw na mawala ang taong umampon kay Carmina. Kung hindi lang siya naaawa kay Mang Ato, baka matagal nang nabura sa mundo ang anak nitong desperada. Nakiusap kasi ito na bigyan niya raw ng konting pang panahon sa Carmina para magbago. Pero sa nakikita niya ngayon, mukhang hindi ito apektado sa pagkawala ni Mang Ato. Mga makasarili talaga. Ang kapal naman ng mukha mo. Bakit ikaw? Ano tawag mo sa sarili mo? Ako? Turo niya sa sarili niya. Isa akong mabuting tao, Carmina. Hindi ko kailangan pumatay para lang makuha ko ang taong mahal ko. Hindi ako kagaya mo na ginawa na ang lahat pero hindi ka pa rin sapat. Habang nagwawala ka dito, si Joshua nandun sa Mindanao kasama ang pamilya niya. Ikaw, ginamit ka lang niya araw-araw pero hindi ikaw mahal. Ang saklap, di ba? Huwag ka nga magmalinis. Ikaw mas malala sa ating dalawa. Gawain ba ng matinong babae na tumira sa condo unit na lalaki? Abay, oo. Katulong niya ako Kaya stayin ako. Mabilis niyang sagot rito. Hindi naman kasi lahat kagaya mo. Madampian lang yung balat mo. Tumutuwad ka na kaagad. Ngayon kung wala ka nang sasabihin, pwede ba? Umalis ka na. Nalilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ito ang tandaan mo. Walang ibang babae ang pwede makinabang kay Joshua. Dahil sa akin lang siya. Naintindihan mo? Akin lang siya. Eh di sa'yo na. Iuwi mo na siya kung gusto mo. Itali mo dyan sa bewang mo at kalad ka rin mong pauwi sa bahay niyo. Marami pa lalaki sa mundo, babae. Huwag kang maghabol doon dahil masisira lang ang buhay mo. Kung ako sa'yo, kay Mang Boy ka na lang. Bukod sa wala kang kaagaw, ikaw na mismo ang kusang aayaw. Pagkasabi noon ay nagmarcha na siyang paalis at iniwanan niya na si Carmina. Mukhang hihintayin talaga nito si Joshua. Napairap siya sa kawalan. Masyadong desperada. Birthday pa naman ni Ethan. Magtatampo yun kapag nahuli siya ng dating. You're late. Pagalit na si Tan ng kuya niya sa kanya pagdating niya. Sabi ng dading niya wala pa ang kuya niya pero mas nauna pa pala ito sa kanya. Ay naku kuya, hindi ko ang birthday celebrant kaya huwag kang umarte. Nag-uumpisa ka na naman. Pagdating niya kasi yun kaagad ang bunga dito sa kanya. Saan ka natulog kagabi? O sisa nito. Sa kama, syempre. I'm serious, Daphne. Sino nagsabi sa'yo na umalis ka kagabi? Dad! Tawag niya sa kanyang ama. Si kuya, nababalong na naman. Pagsabihan mo nga to. Lumapit naman ang daddy niya at inakbayan siya kaya napaismid ang gurang niyang kapatid. Palbahasa kasi gurang na yung anak niyo Bulong niya sa ama kaya kapwa sila nagkatawanan maliban sa kapatid niya.
Nang makita niyang papalapit si Ethan sa direksyon nila, ipatakbo niya itong nilapitan at niyaka para makaiwas sa mapanuring mata ng kanyang kapatid. Happy birthday, Ethan! Bahagya siya nitong itinulak at pagkatapos ay hinawakan siya nito sa magkabila niyang balikat. Bakit late ka? Kung hindi ka pa tinawagan ni Tito, hindi mo pa maaalala na birthday ngayon ng best friend mo. Nagtatampo nitong wika sa kanya. Nag-iba ka na, Queen. Napapansin ko, hindi na mahalaga sa iyo ang pagkakaibigan natin. Tigilan mo nga ako, Ethan. Ang tanda mo na kasi para mag-celebrate ka pa. Tsaka wala ka naman bisita, kaya bakit kailangan mo pa maganda? Pwede naman tayong kumain na lang sa labas. At saka matanda ka na para magsuot ng Spider-Man costume. Mga baliw lang ang gumagawa niyan. Bakat na bakat pa yung itlog mo. Nakakaya ka talaga. Tingnan mo nga mga kasambahin natin. Napalingon naman ito sa direksyon na sinasabi niya. Hindi na sila makapagtrabaho dahil nakatitig lang sila dyan. Kadiri ka talaga. Gusto ko eh. Sinipad pa nito ang suot nito. Napairap siya dahil para itong bata na tuwan-tuwa. Nakasuot ito ng Spider-Man costume pero yung ulo nito ay hindi pa nakatakip. Huwag mo sabihin na pipigilan mo ako. Magwawala talaga ako, Queen. At saka nagpaalam na rin ako sa daddy mo na kakanta ako mamaya. Ay naku, ang sabi ko sa'yo gawin mo na lahat, wag lang yung bagay na yun. Teka, bakit nga pala dito ginanap sa mansyon ang birthday mo? May bahay ka naman, di ba? Yan, isa pa yan. Yung pagiging madamot mo. Ang sabi ni Tito Steel, welcome ako dito. Ikaw lang naman alagang tumututol eh.